Binanatan mga kababayan ni Montulfo si Inday doon sa issue mga kababayan nang gusto ng mamugot si Inday kasi hindi ibinigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung relo sa isang kadet na nangingi ng relo as gift sa ating Pangulo. Pag-usapan din natin yung patuloy na paninira tungkol sa flood control, lalo na dito sa Bicol. Bilyon na niya yung inallocate, yun ang mga pinapakalat ng mga DDS vloggers. Nag-react na po si Saldico. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga controversy yan sa gitna ng calamity, kasi ayaw nilang tumigil po, sagupain na lang po natin. Di ba? Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi pong updated kayo sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So, balikan natin yung ating mga topic. Ito yung column ni Tutok Tulfo, ni Montulfo po. Sabi ni Montulfo, BP Sara said that BBM turned down the Philippine Military Academy PMA cadets request to give him a wristwatch as a graduation gift. Sabi ni Montulfo, Sara Anya was obviously trying to kowtow to the military to win the sympathy of soldiers at the expense of the president. Gusto pong maglangis. Di ba? Yan ang ibig sabihin. Gusto niyang maglangis tulad niyang kanyang tatay, naglalangis-langis lagi. Favored niya yung military. At saka yung police, pinaaboso niya. Yung police headed by Bato. O tingnan ninyo ngayon ang sinapit mga kababayan. Matindi yung mga victims ng AGK, more than 20,000. Pinag-aabol na ng ating batas. Under investigation sila ng ICC at saka ng Congress. Tapos nagagalit sila sa ginawa nilang pagmamalabis. Naglalangis-langis po si Inday. Yan ang ibig sabihin dito ni Montulfo. Tama po siya. At the expense niya ng ating Pangulo. Gustong tularan kasi mga kababayan ni Inday yung ginawa ng kanyang tatay na ibinigay yung relo. Sabi ko nga po, it will send arong signal po, arong message sa ating mga military, sa ating mga kadete, kagagraduate lang po, naging parakutong na. Mahilig mangingi. Worse, yung iningan, mga kababayan, yung presidente pa. Sabi po ni Colonel Padilla, spokesperson ng Armed Forces, wala man anyang ganyan na tradisyon. Kaya under disciplinary action po yung kadete. Mali yung ginawa mga kababayan ni Digong na binigay niya yung relo. Masama yung mali yung itinuturo sa ating military na nasanay sa hingi. Later on, maging kotong cap siya, kotong soldiers. You see? So sabi ni Montulfo, obviously si Sara is trying to kowtow the military para mawin yung sympathy.
ng mga sundalo at the expense ng ating Pangulo. In the military, familiarizing with superiors is strictly forbidden. When that stupid cadet asked for BBM's wristwatch, he was getting fresh with his commander-in-chief. Wala nang respeto po. Tama? Parang yung kadete, ka-level na lang ang commander-in-chief. Yun ang ibig sabihin nun, mga kababayan. Tama ang mga analysis ni Montulfo. Tapos sasabihin ng mga supporters po ng mga DDS, tradisyonan niya. Ayon, binasag po ng military. Wala man anyang ganyan na tradisyon. Turuan mo na mangutong, mangingi yung kadete pa lang, natuto na mangingi. Commander-in-chief pa yung hiningan. At gustong itolerate ni Inday. At nang hindi daw ibigay, sabi ni Inday, ini-imagine niya yung Pangulo na tanggalin niya yung ulo. Gustong mamugot. Kaya sabi ng mga congressmen, young guns congressmen, at ilang mga that is niya unbecoming. Dapat na niya siguro magpa-check up si Inday sa psychiatrist. Tapos, inamon po yung mga congressmen, magpa-drug test daw. Talagang may diferensya po. Siya yung dapat na magpa-check up kasi hindi nasa tamang pag-iisip. Ngayon nga po, nasa gitna tayo ng calamity. Si Inday po, busy sa kasalan. Una sa Karina, lumaya sa Pilipinas, lumabas outside the Philippine Area of Responsibility, pumuntang Germany, habang nalubog sa baha yung Metro Manila and neighboring provinces. Ngayon naman, mga kababayan, nasa kasalan, kay may krama, at naganap mga kababayan ngayon ng corona daw para sa trick or treat sa Halloween. Kasi hindi niyo ako yan po si Inday, oh. Kung sa Davao yun, hindi ako papansinin eh. Diba? Kung sa Davao yun, sa Davao ginagawa ko yun. Hindi na ako pinapansin ng mga Davaoenyo. Kasi normal sa kanila yung bakit ako umabot sa Baclaran? Kasi diba nag-trick or treat ako? Yan, oh. Kailangan ko ng butterfly. Kailangan ng butterfly daw? Na gagawing corona. Gagawing corona para sa Halloween? The next day na yung trick or treat, wala pa akong corona. So sabi ko, maghanap tayo sa sidewalk ng mga butterfly. Umabot kami sa Baclaran. Talagang childish. May diferensya talaga po. Pagkatapos nang ayaw ibigay ng ating Pangulo kasi mali yung magiging mensahe nun, it will send arong message sa ating mga kadete. Ini-imagine daw niya na tanggalin yung ulo ng ating Pangulo. Gustong mamugot. Gustong ipahuka yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos at itapon sa West Philippine Sea. Ganon katindi po. Sabi po dito ni Montulfo, for one who holds a rank of Lieutenant Colonel in the Reserve Force, Sara is ignorant of military rules and tradition. In short, she is a dullard or bobo. Talagang tinawag na bobo. Idiot. Moron. Ni Montulfo, si Inday. You see? I think more than that po ang kalagayan ni Inday. Kaya sabi nga natin, tayo yung nag-recommend mo na, naunang nag-recommend na I think kailangan ni Inday ng check-up. Iparehab. Di ba po? O ngayon, balik tayo dito sa mga calamity, ito sa Christine at maganda natin sa mga susunod pang calamity. Right now, ibigay ko muna sa inyo yung papasok na masamang panahon para makapaganda tayo. Ito po, signal number 1 may be raised due to Tropical Storm Leon. Ito yung bago. Kasunod ni Christine.
Itong update ukol sa minomonitor natin na weather disturbance na si From Tropical Pag-asa Storm po, Leon. published by Manila Napanatili Bulletin. pa rin ni Bagyong Leon yung lakas nito habang binabaybay pa rin yung karagatan, silangan ng Luzon at huli itong namataan sa layong 1,195 kilometers east ng Central Luzon. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay wala pa rin itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, si dating Bagyong Christine naman na ating minomonitor ay nasa labas na po ng ating monitoring region at kung ito man po ay magbago ng track or ito po ay bumalik patungo sa loob ng ating area of responsibility, ay muli po tayong mag-monitor at mag-update ukol sa weather disturbance na ito. Samantala, yung southwesterly wind flow naman po na trigger ni Bagyong Christine and also sa kasalukuyan ay nai-influence ni Bagyong Leon, yung nakakaapekto po at nagdudulot ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon nga po sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Leon, patuloy po itong kikilos pakanluran hanggang bukas ng madaling araw bago po ito kumilos pa west-northwestward by tomorrow hanggang sa Tuesday early morning. And then nakita po natin na magsisimula na po itong mag-recurve at kikilos pa northwestward to north-northwestward. Throughout po yan ng forecast period at posible po itong maglandfall dito sa may area ng Ryukyu Islands by Friday early morning. Po siya. At sana hindi na pumasok itong sentro ni Bagyong Leon dito sa ating kalupaan o sa yung pag-ulan po ng ating kalupaan. Ngunit mapapansin po natin dito sa ating forecast track na by Tuesday onwards is magiging mas malapit po ito dito sa may silangan ng extreme northern Luzon kung saan by this time yung outer rain bands po ni Bagyong Leon is posible pong mahagip at magdulot ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan dito sa area ng extreme northern Luzon maging sa ilang bahagi pa ng northern Luzon sa mga susunod na araw. And also, hindi rin po natin inaalis yung possibility na sa mga susunod na araw is maging mas pakanluran pa po yung pagkilos ni Bagyong Leon. At kapag nga po naging mas pakanluran yung pagkilos nito is magiging mas malaki po yung area na mahahagip ng mga outer rain bands po nito. So continuous monitoring tayo at patuloy po na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Samantala, nakikita din po natin na mag-i-intensify pa itong si Bagyong Leon into a severe tropical storm by tomorrow early morning. And nakikita din po natin yung possibility na magkaroon po ito ng period ng rapid intensification by tomorrow until Wednesday kung saan posible po nitong ma-reach naman yung typhoon category by Monday evening or Tuesday early morning. At sa kasalukuyan po, wala tayong nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit habang kumikilos nga pakanluran itong si Bagyong Leon sa karagatan, is posible po tayong magtaas na ng wind signal number 1 dito sa may portions ng Cagayan Valley, maging sa northeastern portion din ng Bicol region mamayang gabi. And ang nakikita po natin na highest wind signal na maaari po nating itaas during sa paglagi po ni Bagyong Leon sa loob ng PAR ay wind signal number 2. At bukod po dito is ngayong araw po makakaranas po ng bugso ng mga malalakas na hangin itong area ng Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Islands. And by tomorrow po and by Tuesday is mas malaking area na po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao yung makakaranas po ng bugso ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Leon. Samantala, para naman po sa mga malalakas na pag-ulan, sa atin pong latest analysis, wala po tayo nakikita or unlikely po na magdudulot si Bagyong Leon ng mga malakas na pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit gaya po na nabanggit natin kanina, kapag po naging mas malapit po yung track or yung mas naging pakanluran po yung pagkilos ni Bagyong Leon, and also kapag naging mas malapit po ito by Tuesday onwards dito sa silangan ng extreme northern Luzon, is yung outer rain bands po nito yung magdudulot ng mga
pag-ulan sa area ng extreme northern Luzon maging sa ilang parte pa po ng northern Luzon. And also, patuloy din pong ini-influence ni Bagyong Leon itong southwesterly wind flow, kung saan ito pong southwesterly wind flow yung nadudulot naman ng mga pag-ulan sa western sections ng southern Luzon, Visayas at Mindanao ngayong araw po maging sa mga susunod pang araw. Samantala, para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, sa paglapit pa po ni Bagyong Leon dito sa ating Philippine landmass ay nakita po natin na magdudulot ito ng katamtaman hanggang sa maalon na lagay ng karagatan sa northern at eastern seaboards ng Luzon maging sa eastern seaboard ng Visayas. At sa kasalukuyan po, wala po tayong nakataas na gale warning, ngunit maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan dito sa may western seaboard ng Luzon. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan. At para naman po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, sa buong bahagi po ng Luzon, kasama na po dyan yung Metro Manila, maliban po sa area ng Occidental Mindoro at Palawan, makakaranas po tayo ngayong araw ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Meron po tayong mararanasan lamang ng mga isolated na mga pagulan, dulot po ng mga localized thunderstorms. Yung mga regional offices po natin, nagpapalabas din ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan nito. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman po ng Palawan, Visayas at Mindanao, makakaranas po tayong ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Palawan, Occidental Mindoro, sa Western Visayas, Negros Island region, maging sa bahagi din po ng Zamboanga Peninsula at Barb. Dulot po ito ng southwesterly wind flow na nai-influence po ni Bagyong Leon. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala sa nilalabing bahagi naman po ng Visayas at Mindanao ay meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot pa rin ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 34 degrees Celsius. So maganda po tayo mga kababayan at manalangin na sana po hindi maglandfall ito, pero palampas naman po, nakita ninyo yung truck papuntang Taiwan po. Pero yung rain bands po, baka makaapekto sa atin. Kasi yung pagbaha, tulad ni Christine po, mahina man yung hangin, pero yung buhos ng ulan talagang napakatindi. Ngayon, mantang naganda tayo sa susunod na bagyo, tayo naman po tuloy-tuloy sa ating relief operations. Kahapon, yung aming grupo, Colossal Fitness Gym, nakipagtaya po sa Kiwanis, Albay, para sa relief operation. Namunmod po si Mrs. ng 26,000 pesos sa 52 families, tigpa 500 pesos each family para may ipambili sila ng mga pangangailangan nila. Yung Kiwanis naman po namigay ng bigas, tigpa 5 kilos na bigas, mga galon, water container, tsinelas, tapos mga groceries at tinapay. Ito yung ginawa naming relief operation mga kababayan sa remote barangay ng Gumabaw. Sinisecure yung aming convoy. Ito na po siya, nang dumating kami. Ayan, Kiwanis Mayon. Tulong-tulong. Yang anak kong architect, taga Kiwanis siya. Si Riz Maravillas, manager ng Colossal Fitness Gym. So ilan ba kami? Ilang nasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pong convoy ng sasakyan, mga kababayan. So ito yung mga beneficiaries namin na bibigyan ng tulong dito. Hello po, kumusta naman po kayo nung kasagsagan ng bagyong Katrina? Christine. Okay naman po. Oo. Yung mga bahay ninyo, kumusta? Nadaanan ng tubig. Oo, dito mismo, ito mismong, taga saan kayo? Hindi man taga, pati yung Gumabaw, na baha kayo dito? Opo, nabaha. Sobrang baha. Ilang kilometers ito galing sa galing sa sentro ng UAS? Parang malayo. Yung Mga galing 4 po kilometers? dito sa Taba-Taba at saka yung sa Sapa. So pati pala kayo tinamaan dito. Opo. Ilang families kayong mga tinamaan dito? Marami po. Oo.
So, yung Kiwanis po, may dalang mga relief. Yan, mga in-kind. Kami naman po, ako yung taga-radyo. Yung dati, si Dante Maravillas po ako. Kaya lang, retire na ako ngayon. Kami naman po, sa Colossal Fitness Team and sa Bullseye News on the go, sa YouTube channel na po ako, mamimigay kami ng pera sa inyo. Tigpa 500. Okay lang ba sa inyo mamigay ako ng pera? Ha? Kung hindi kayo pumalakpak, baka hindi ko ituloy. Ayan. May pambili. Actually, ayan, yung nag-decide po na mamigay ng pera, yung misis ko, asa na yun? Yan po. Ayan po ang aking yung aking misis. Siya yung aking misis. Yan. Yan po yung okay anak sa ko, inyo. si John Ang purpose Reese, namin po na architect. mamigay ng pera, para kasi alam naman namin na hindi lahat pagkain yung kailangan ninyo. Baka kailangan ninyong pambili ng diaper ni Lola. Pambili ng maintenance po. Lang ano? Pambili ng gamot para sa maintenance. Pambili ng gamot. Opo. Ayan. So, yun ang rason. Yung iba siguro gatas. Hindi naman kasi lahat pagkain yung kailangan ninyo. Pambili ng gamot. Pamasahe siguro. Papuntang MS. Ano pa? Ito ang aming MS na napakasipag. Anong MS? MSWDO. MSW. Ano pangalan ninyo, ma'am? Hazel po. Kayo na-assign rito. MSWDO. Sa buong UWAS. Buong uwan. Ayan. So, maraming salamat sa pag-asikaso. Thank you din po for Opo. choosing UWAS. Opo. So, nandito yung Kiwanis at saka kami po sa Colossal Fitness Gym para mamigay ng tulong. In kind and cash donation para sa inyo. Thank you so much, sir. And God bless. Ang importante kasi safe kayo po. Biyaya. Ito na yung distribution namin ng pera. Ayan, 500 check each. muna, mga kababayan. Next, last 500. Yan po. Next, last 500. Ayan. So, tatlo na. 1,500 na. 500 po. Huwag kalimutan yung 500 na sayang yan. I-Jollibee ko yan pag hindi mo yan kinuha. Yan po. Last 500. Lola, 500 po. Yan. Yan po. Yan po. Last 500. Yan, documentation po. Yan, 500. Ito na po. Last 500. Yun. Yan po. Mabilis kasi po eh. Then, last 500. Next. Last 500. Yan. Ito. Next. Yung 500 po. Yan. Next. 500. Lahat siya. Kompleto siya, mga kababayan. Yan. Ang dami. Ito, next. Ayan, yung 500 mo po, Mrs. Ay, Brent, Yan. 1, 2, 3. May picture po. Ay, copy. Yan. 1, 2, 3. Kamu po lang na tulo. 1, 2, 3. Ayan. Okay. Yan. Documentation po siya. Hindi yan yung pagmamayabang. 500. Ayan po, 500. Yung pa-picture-picture po. Yan. Para alam ng mga tumutulong. Next, 500, Mrs. Huwag kalimutan yung 500. Yun. Mapera tong si architect siya. At itong babae nito. Ano pangalan mo po? Yung mahihain ko. Namimigay ng pera. Maraming salamat, Kiwanis po. Operation Tulong Bicol. Nagipag-partner po kami para madali na lang. Madali yung pag-organize. Ayan po. Mrs., yung 500. Ayan. Huwag kalimutan yung 500. Sayang yan. Pang Jollibee.
Yun. Yan po. Tinapay, bigas, container, tsinelas. Yan po, ang daming tao. Tapos ito yung mga tsinelas, mga kababayan. Yan, 500. Yun. Ginawang electric fan ni Mrs. yung ginawang abaniko. Pamaypay yung pera. Matindi talaga itong asawa ko. Mrs., yung pamaypay niya yun. Pamaypay po ninyo, 500. Ayun. Buy naman o, Mrs. Buy naman o. Yes, masaya. O, gawin mong pamaypay, mami, yung pera, para dumami pa yan. Talong. Yan ang aking asawa. Grabe po. O, si May. May, yung pera, Mrs. Yung pera. Ang magbalo sa Indo. Ano sabi mo pa? Diyos ang magbalo sa Indo. Ayan, Diyos lang po daw ang mag-bless sa amin. Yan po. 500. Ayun, nakatakas. 500. So nakakataba ng puso mga kababayan na makatulong po tayo. Dapat sa ganitong mga sitwasyon po, calamities, nagtutulong-tulong ang bawat Filipino. Kalimutan mo na yung politika, kaya lang ayaw tumigil sa politika po ng mga kalaban po, ng ating administrasyon, yung dating Kayuni team. Sige po ang atake. Habang yung ating Pangulo, sige lang po ang trabaho. Ito nga yung latest post ng ating Pangulong Bongbong, 1 hour ago. Early this morning, sabi niya, 4 trucks of rice from National Food Authority and Food Terminal Incorporated arrived in Naga to help families affected by severe tropical storm Christine. Right now, it's about making sure families in Camarines Sur have what they need to begin getting back on their feet by air, land, or sea. Will keep the support coming. Sama-sama tayong babangon muli. BBM lang po ang sakalam. Sama-samang babangon. BBM. Ayan po. Ang dami po. Mga kababayan, kadiwa ng Pangulo papuntang Naga para sa masaganang bagong Pilipinas. Yan 4 na trucks, mga kababayan. Ito naman si Chis Escudero, Senate President, sabi dito, Chis directs Sorsoganons to aid neighboring Bicolanos affected by typhoon. Yan po. All of the roads in Sorsogon are passable as of yesterday, and floodwaters have receded when low tide set in the other day. I have instructed our people in Sorsoganon to assist our fellow Bicolanos from the provinces of Albay and Camarines Sur in rescue relief, opening up roads and clean up drive after the floods. Yan ang mga responsible leaders. Pero si Inday po at mga kaalyado niya, mga supporters, lahat po paninira ang ginagawa. Si Inday busy sa paghanap ng Coronang butterfly daw po kasi gagamitin niya sa Halloween. Sablay, mga kababayan, yung pag-iisip. Isip bata. Nasa panahon ng disaster, imbis tumulong ka, yun ang iniisip mo, yung corona para sa Halloween, treat and treat. Kami rito po, tulong-tulong. Ito yung kaibigan natin, Police Ryan Linaresas. Siya po yung commandant ng aking eskwelahan, Bicol College ROTC unit. Love cannot remain by itself. It has no meaning. Love has to be put into action, and that action is service. Bicol College ROTC unit, repacking of relief goods at Albay, Astrodome, Legazpi City. Kita niyo mga volunteers po. Yan Maria Luz Tabuena Makasinag. Yan po yung aking kaibigang may-ari ng Bicol College.
may alma mater. Kita ninyo yung aming kultura rito. Ang kultura namin po, magtumulong sa panahon ng calamity. Hindi yung mamirwisyo. Panahon na ng calamity, pamimirwisyo pa yung ginagawa. Wala kaming ganyang kultura. Mga Uragon po kami dito sa Bicol. Maurag kami sa pagtabang, sa pagtulong, hindi sa pamimirwisyo. Yan po sila. Mga volunteers galing sa aking eskwelahan. Proud Bisiyans po ako. Bisiyan. Yan tumutulong sa repacking. Bicol College. Galing po ako dyan sa eskwela na yan. Kaya proud tayo. Dati akong presidente ng alumni. General Alumni Homecoming. Iyan ang mga responsible citizens po. Mga kabataan. Tama yung turo sa amin kasi. Tumulong sa panahon ng pangangailangan po. Matindi po yung damage. Christine damage reaches 4.36 billion pesos. Yan po. Kaya sabi ng ating Pangulong Bongbong po, sabi dyan sa report ng Philippine News Agency, President Ferdinand R. Marcos Jr. vows the full mobilization of government resources, whether by land, air, and sea, to provide assistance in areas that were severely affected by Christine. I make this pledge to our people. Help is on the way. It will come by land, air, and even by sea. I have ordered the full mobilization of available armed forces of the Philippines personnel and resources which can be committed to relief operations. I want to see a conveyor belt of aid that is constantly delivering aid to the front. Gusto niya tuloy-tuloy po. Kahapon galing na siya sa Naga City, namigay ng financial aid, 50 million for Albay, 30 million for Naga City. At kinarga mga kababayan yung mga relief sa C-130. At ngayon by land naman po yung kadiwa ng Pangulo. Yung pinakita po ko po sa inyo kanina. Ito po yung kahapon, mga kababayan. Kita ninyo, yung ating Pangulong Bongbong. Ganyan siya. Yan po. Para alam ninyo kung anong ginagawa ng ating gobyerno po. Hindi po nagpapabaya. Yan, kinarga to sa C-130 plane kahapon. O diba? Nakakatuwa mga kababayan. Yan C-130 plane. Diyan yan kinarga. Kasama si Gibo, Chodoro, at yung mga iba pang mga sekretaris. LG Secretary Rimulya. Saka siyempre yung DSWD. Si Gatchalian, Rex Gatchalian. Yan po yung tulong. Kasama yung pang-clearing, mga gamit po. Sama-sama na po yung puwersa. Armed Forces, Bureau of Fire Protection, PNP. Lahat yan, mga kababayan. Nagtutulong-tulong sila. Abang si Inday, ito po, ulitin natin ang sinasabi ni Inday. Problema sa kanila kasi hindi niyo ako kilala kung sa Davao, nagana po ng butterfly, corona. Diba? Kung sa Davao ginagawa ko yun. Hindi na ako pinapansin ng mga Davaoenyo kasi normal sa kanila yung bakit ako umabot sa Baklaran. Kasi diba nag-trick or treat ako. Kailangan ko ng butterfly. Kailangan ng butterfly daw? Na gagawing corona. Parang bata talaga? Yung trick or treat, wala pa akong corona. So sabi ko, maghanap tayo sa sidewalk ng mga butterfly. Umabot kami sa Baklaran. So yan ang gusto nilang iupo na presidente. Ayaw nang patapusin yung ating Pangulo. Ganyang uri, mga kababayan ng leader ang gusto nila. At sa kanila, the best daw po. Ito yung sabi ng ating Pangulo, Marcos tells Bicolanos, government is here for you.
funds sufficient for Christine rehabilitation na niya. Agri damage now at 347 million. Ang death toll po, 81. O ngayon, sinagot na po ni House Committee on Appropriations Chairman Saldico yung mga akusasyon tungkol sa bilyon anyang flood control projects. Ayaw tantanan ng mga DDS vloggers po sa paninira. Sinagot na po ni Saldico. O ito po yung report. Yung pinapakalat po ni Attorney Harry Roque, yung puganti pong abogado. Co-refutes Roque's claims of large flood control budget for Bicol. Sabi dito sa report ng Impact Leadership. So sabi po ni Bicol Party List Representative Saldico, wala man anyang ganon a substantial budget allocation for flood control in the Bicol region. As claimed, mga kababayan, pinapakalat sa social media ng mga DDS vloggers. So sabi dyan, the response came after former presidential spokesperson, now fugitive Harry Roque, posted on Facebook amid severe tropical storm Christine, claiming that Bicol had received 9.4 billion flood control allocation in 2023. So, nilinaw po ni Congressman Saldico that Bicol actually has one of the smallest anyang budget in the country for both national road in infrastructure and flood control. Wala niyang katotohanan doon sa sinasabing billion peso appropriations for Bicol flood control. In fact, the region's funding for national roads anya in flood control are among the smallest in the country, sabi po ni Saldico. He highlighted the current leadership infrastructure approach led by House Speaker Martin Romualdez, which integrates flood control with sustainable water management to support food security. Paliwanag ni Saldico that the strategy niya involves aligning flood control projects with National Irrigation Administration, impounding facilities, ensuring these projects also benefit agricultural needs. Congress, under Speaker Martin Romualdez leadership niya, is ensuring that all flood control initiatives are connected to NIA's water management system. Sabi po niya, underscoring the leadership's commitment to sustainable, high-impact infrastructure. He credited reforms under the Romualdez-led Congress for halting funding to projects that do not align with safety and food production goals, contrasting this approach with the previous leadership's significant investments in projects that lack such considerations. Walang maayos na pag-aaral, implement lang ng implement po ng mga projects. O ngayon, anong epekto sa atin ng 11,340 projects ng previous administration? Kaya ang dapat magpaliwanag po, si Digong at yung kanyang DPWH Secretary, si Mark Villar, ano nangyari sa 11,340 na mga flood control projects ninyo? Tapos, hinahanap ninyo yung 5,500 flood control ng present administration. Sabi nga natin mga kababayan, itong nangyari sa atin, produkto po ito ng decades of neglect ng mga previous administrations na ang gusto nilang sabihin, gusto nilang mangyari, magicin ang ating Pangulo. Na ngayon, solusyonan ng ating Pangulo, ura-urada. Wala mang ganun po. Ang mga flood control projects po will take years sa implementation. Taon na papag-aralan. Ngayon nga po, pinapa-revisit ng ating Pangulo yung Bicol River Basin Project na tinigil po noong 1986 ng Cory administration matapos mapatalsik yung tatay ng ating Pangulo. You see? Pagkatapos ituturo ninyo yung ating Pangulo. So pinapag-aralan niya ngayon para yung kapabayaan po, kasalanan ng mga previous administration, maitama po. Pero wala kang marinig na paninisi sa ating Pangulong Bongbong. Hindi nga niya po na-mention doon sa kanyang press con kahapon. Na-mention lang niya yung sabi, tinigilan niya na noong 1986, wala na siyang minensyon na during the Aquino administration, Cory Aquino administration. Ako na lang ang nagsabi para malinaw sa inyo. Ito yung pinagsasabi ni Atty. Harry Roque. Bicol stay strong. 9.4 billion pesos po ang flood control project sa inyo noong 2023. Yung sabi ni Saldico,
ang fundingan niya ng region for national roads in flood control among the smallest in the country. Ang hindi ninyo nakikita, ayaw ninyong banggitin yung 50 to 51 billion na pork barrel ni Pulong sa Davao. Isang distrito lang yon sa Davao. Maliit na distrito. Yun ang pundo niya. Pero yung Davao binabaha pa rin. Tahimik kayo. Yung Bicol, napakaraming cities and municipalities. 6 provinces po kami. Ang Bicol region, kasing laki po ng Israel. O, naintindihan na ninyo? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.